Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na, pag-usapan na po natin. Ano ba? Natakot ba talaga to si Romualdez? Umurong ba ang bayag? O baka naman style lang ho ito para hindi ho talagang tumuloy-tuloy ang kinakatakutan ng ating mga opisyal. Naku po. Ano ho ba nangyayari? Kasi ganire. Meron ho kasing palatuntunan o di kaya isang rules, ika nga, ang Kamara pagdating ho sa impeachment, dapat ho tinatransmit kaagad at ito daw po ay mukhang nade-delay. Umurong kaya ang yagballs ni Romualdez kaya ho nadi-delay? O baka naman dinidelay kasi ho magkakaroon ng isang malupit na rally sa Monday. Nako. Natatakot kaya sila o baka naman paandar lang ho nila yan para yung galit ng mga Pilipino ay medyo humupa-hupa. Nako. Alamin po natin kung anong talagang tunay na kwento ho dito kasi malupit po itong mga pangyayari na to. Dapat po ngayong panahon na ito ay tayo'y mapagmatsyag. Dapat po natin talagang bantayan, ika nga, yung mga nangyayari. Wag ho tayong papaloko, wag ho tayong papabudol uli, Ay, hindi pala, kayo lang po pala. Hindi. Wag ganun, Banat Bay. Gago! Hindi, totoo wag ho tayong, kailangan natin maging matalino kasi alam mo itong mga demonyo na ito, itong mga damonyo na ito, talaga ho magaling ho silang mag-deceive, ika nga They can appear to be angel of light. But in reality, there are really, bad people disguising in as an angel of light. So, panoorin po natin ito kasi dito pinaliwanag kung ano ho ba talaga ang tunay na nangyayari ngayon ho dito sa impeachment. Kasi tila pinainit nila ng todo-todo itong impeachment. Kaya nga nagkaroon ng 3, may pang-4 pa nga daw. Pero bigla na maatang pumreno. Dahil alam po natin, nagsalita ho ang isa sa pinakamalaking organisasyon o relihiyon sa Pilipinas na nagsasabing magkakaroon ng isa ng malupit na rally sa January 13 o sa Monday, ika nga, sabi. Tapos, nung una pa nga sa liwasan yan Abay, parang tila natakot. Bakit? Inilipat daw Ipinalipat sa Luneta o sa Grandstand. Bakit kanyo? Dahil nga, yung liwasan, alam naman po natin, pag napuno na ho yan, nako! Malapit-lapit na ho yan sa Malacanang. Tila natakot at pinalipat na lang daw sa pinalipat na lang. Ewan ko kung sino nagpalipat, pero pinalipat daw sa Grandstand para medyo malayo-layo ng konti. Mukhang napapraning na ho. Mukhang meron na napapraning. Panoorin ho natin ito Pasok. Sa Lunes, Enero 13, balik trabaho na po ang Kongreso. Pero sa Lunes din, sasabayan daw ito ng isang malawakang rally ng Iglesia. Balik na sa Kongreso yung mga nagbakasyonistang mga congressman, di ba? Balik na sila. So dapat nila ito, idinig na kagad nila ito, pagbotohan na kagad nila ito, di ba? Pero mukhang idinidelay kasi ganyan ho ang nangyayari ngayon. Ni Cristo bilang pangontra sa impeachment complaints na sinampa laban kay VP Sara Duterte. Teka, ano nga ba nangyari dun sa mga impeachment complaints? Ano nga ba? Kung impeachment complaints na po ang inihahin laban kay VP Sara, halos lahat sila may kinalaman sa paggamit niya ng kanyang confidential funds bilang VP o DepEd Secretary. Ang una po ay sinampa ng grupong Akbayan noon pang December 2. Sinundan po yan ng Makabayan Block noong December 4. At ang pangatlo, sinampa ni Congressman Gabriel Bordado noong December 19. Nako? Sa survey na nilabas ngayon ng Social Weather Station, so SWS, marami-rami po or 41% ang sumasang-ayon na ma-impeach si VP Sara. Grabe, no? Mantakin mo, Nagkaroon talaga ng malupit na... Isipin mo ito, December 12 to 18 daw ito. Kailan lang yung nagsimula yung impeachment? Tingnan niyo, December 2, 4, 19. In less than, sabihin na natin, 1 week.
Aba, nagkaroon kagad sila ng pa-survey. Kung gusto bang ma-impeach si VP Sara Duterte. Hindi halata, no? Hindi niyo napapansin. Hindi halata. Hindi halata na kalkulado ika nga yung pati yung survey na yan. Again, wala po tayong sinasabi na dinaya yung survey, pero halatang mind conditioning ika nga itong survey na ito. Halatang mina-mind condition nila. Napayag ang mga Pilipino na ma-impeach si VP Sara Duterte. Mga gunggong ba kayo? Una-una man, ang Mindanao, imposible yung pumayag dyan. Galit yan sigurado eh. Pangalawa, itong malaking grupo na iglesia, ayaw din dyan. Sino yung sinasabi ninyong 41%? Tapos ang bilis December 12 na to 18, nagkaroon kagad ng survey. Aba, tinatarantado tayo nito. Ginagago tayo kung sino man na nagpa-commission ng survey na yan. Halatang halata eh. Huwag na tayong maglokohan. Pambira, mantakin mo, 41% agree. Marami-rami po or 41% ang sumasang-ayon. Ang hinala ko yung survey, ginawa siguro sa loob ng kamera. Hindi, sa tingin ko lang Gago! Baka sabi siguro, kukomisyon ko kayo na mag-survey kayo, pero mag-survey kayo sa loob lang ng kamera. Ang birang buhay, oo. Na ma-impeach si VP Sara. Yun lang, 3 linggo na po nakakaraan mula nung may isang pang impeachment complaint. Pero nasa na nga ba mga ito? Sabihin, 3 linggo na daw nakaraan bago yung pinakaunang impeachment. Okay? Ang lagay nasa batas lang daw, mamaya sasabihin yan, 10 araw lang ang dapat palugit na kailangan na mai-transmit. Ako, sa tingin ko, simple lang ito. Sa tingin ko lang kaya may pa-survey pa silang ganito Mina-mind condition muna nila, sinisigurado muna nilang hinog na hinog sa utak ng mga tao na kailangan i-impeach. Gumagawa sila muna ng mind conditioning sa tao, gumagamit sila ng mga bayarang trolls, gumagamit sila ng mga bayarang vlogger na mukhang mga jologs, yung mga, lalong-lalo na yung yung mukhang palingkera, na yung pagmumuka, hindi ko alam kung babae ba yun, lalaki. Pero itsura pa lang, talagang kahit maghubad sa harapan mo yun, masusuka ka Walang biro, sobra. Ganun yung mga personalidad. Hindi lamang po sa itsura. Pangit na nga ng itsura, wala pang utak. Birang buhay, oo. Ang lahat po ng mga ito ay nasa opisina pa rin ni Reginald Velasco, ang Secretary General ng House of Representatives. Aba, nagtagal sa kanya. Congressman ba ito? Binoto ba ito ng taong bayan? Bakit kaya nagtatagal kay Sir yung impeachment? Siya ba nagdi-decide? Bakit nandun? Dahil ayon po sa Rule 2, Section 3 ng Rules ng House of Representatives, ang lahat po ng impeachment complaints ay unang isasampa sa Secretary General ng House. Pero ito po, ayon din sa House Rules, ito ay ire-refer ng Secretary General sa House Speaker immediately. Immediately. Ang ibig sabihin po ng immediately, mga after 1 year, ganun. After a month. Yung ba ibig sabihin ng immediately? Ayon po sa House Rules, ang Speaker ay may 10 araw lamang para isama ang impeachment complaint sa... The Speaker shall have it include in the order of business within 10 session day. Kaya kung magtataka kayo dito, bakit dinidelay ipasa nung Secretary General sa Speaker? Kasi once na ipasa na sa Speaker, the Speaker has to decide or kailangan na malagay sa order of business within 10 days. So, dinidelay ngayon ni Secretary General. Sa tingin nyo? Di ba? Parang ganun ang dating Dinidelay ng Secretary General para hindi maipit si Speaker na kailangan niya nang magkaroon ng order of business within 10 session days. Nako. Yan ang tanong Natatakot kaya si Speaker? Kung bakit sabi niya, wag mo munang bigay sa akin yan. Easy. Natatakot kaya kasi magrarally sa 30. Pagka
pagkatapos na ng rally, tsaka mo na ibigay sa akin. Pambira, hayaan mo na yung immediately. Immediately, wala namang number of days yun eh. Di ba? Wala namang number of days yun. I-delay mo na muna. Pagkatapos na muna ng ingay ng mga rally-rally, tsaka natin paspasin yan. Delikado tayo dyan. Yung boto ng iglesia, mawawala sa atin. Order of business, 3 araw para i-refer ito sa Committee on Justice. Kung ganon, bakit po hindi gumagalaw ang mga impeachment complaints? Ayon kasi kay Secretary General Velasco, iniintay pa niya kung may habol pang-apat na impeachment complaint. Kung kailan po yon, hindi pa po malinaw. Isa pa. Lakas ang dahilan, ha? May pang-apat pa inaantay. Hindi ganoon ang hindi ganoon ang rules eh. Yung aantayin mo pa yung pang-apat. Dapat pag may pinasa na sa'yo, immediately ibigay mo na sa speaker. Immediately nga. Ano ibig sabihin na immediately after 1 month? Ibig sabihin yung una pa lang, December 2, isinagbit mo na kagad sa speaker. Bakit immediately biglang hindi mo naman sinagbit? Alam na natin. Ng mga nagparamdam na congressmen na baka sumali sila doon sa impeachment complaint. Yun lang, higit isang buwan na po nang nakatenga ang unang impeachment complaint sa kanyang opisina. Halata. Po sa December 2. Ang huling impeachment complaint naman, magtatatlong linggo na po. Ito pong halata December talaga. 19. Oo nga't dumaan kasi ang Pasko at ang bagong taon, pero parang hindi pa rin angkop ang isang buwan sa katagang immediately. Yun. Kahit sa 1987 Constitution, meron ding nakasaad na mga deadline. Sa Article 11, Section 3, may 10 araw ang liderato ng Kongreso para isama sa order of business ang isang verified complaint. Ayan, may 10 araw, hindi na sinusunod. Alam mo naman, ang Kamara hindi naman sumusunod talaga yan. Hindi talaga nasunod yan sa batas. Kaya sabi, anong pakialam namin kung sabi sa konstitusyon, ano ba yan? Sino ba yung konstitusyon na yan? Kami ang hari hindi ang konstitusyon. Walang ganyang gayaan. Pambira, sabi. Pambira, oo. 3 araw lamang para i-refer ito sa Committee on Justice. Ang committee naman ay merong deadline na 2 buwan para pag-usapan at pagbotohan kung sapat ba ang impeachment complaint in form and substance. Matapos po noon, ang plenaryo ay merong 10 araw para pagbotohan ang mismong impeachment ng isang opisyal. Yun lang, paiksi na ng paiksi ang PC ng Kongreso. Ang session days ay mula January 13, ito po, hanggang February 7 na lamang. So yan, hanggang dito po. Yan po ang session days bago mag-eleksyon. Sa Pebrero 8, recess na po yan at ang balik ay pagkatapos na po ng eleksyon. June na po ang balik ng Kongreso. Ito pa, ang simula po ng kampanya para sa national positions ay sa February 11. At para naman sa local positions ay nasa March 28. Yun ngayon ang magiging problema kung sakali. Dahil sa pag-intay lamang daw sa mga gustong sumama sa impeachment complaint, baka maubusan tuloy ng oras para ito ay umusad. Mga kapatid, ayan na, wala na. Mukhang tila mukhang ewan ko ba kung aabot ba ito ng eleksyon o baka naman sasadyain na bandang dulo na bago magkampanya para kunwari pinasa namin yung pinasa namin tong impeachment, pinasa namin sa Senado, bahala na Senado. Kung magkaipit-ipit yan sa Senado, problema na ng Senado yan. Mukhang ganun ang ginagawa at iniipit dahil natatakot sila sa galit ng taong bayan. Di ba ho? Sa tingin ko yan na nangyayari. Natatakot ho sila sa ng taong bayan kaya sinusubukan nilang i-delay dahil alam naman natin itong Disyembre napakainit ni VP Sara Duterte at napakainit ng issue na yan. To the point na nagbigay ng pahayag ang Iglesia ni Cristo na sinasabing magkakaroon ng isang malupit na rally. Alam nyo yung huling malupit na rally niya na i-google ninyo, talaga nga naman dinagsa. Sigurado ako, syempre nagkaroon ng pamilya yan, mas lumawak ko ang kanilang organisasyon, kaya natatakot to sila sa mangyayari kung sakasakali. Kaya ito, idinidelay ho nila. Tapos, doon pag medyo tumahimik na ng konti, pagkatapos nito mga rally-rally na ito, ay dyan siguro nila
ipapaspasin para ho sa Senado na. During the campaign, ang mga congressman ay magko-concentrate na sa pamimigay ng mga 777 nila. Di ba? Magko-concentrate na ho sila sa legal vote buying nila, di ba? Ng pagbibigay ng AKAP, mga gayaan-gayaan, AYEX. No. Tapos, habang sila nangangampanya, namimigay yung mga senador, maiipit ngayon. Tapos, sisisihin nila, sasabihin nila, bakit di nyo ano yun ng mga senador? Iniipit nila yung impeachment. Inaano yung kay VP Sara Duterte, kinakampihan. Ganyan-ganyan nila. Style nila yan para kuno masira ang Senado dahil binabagalan. Pero in reality, talaga namang inipit nila yan. Dahil kung gusto talaga nila yan, December 2 pa lang, may impeachment na. Di sana, ipinaspas na nila, diba? Sunod-sunod yun, December 2, tapos yung pangalawa, I think 12. Sabihin, every week may nagpapasa ng impeachment. So kung talagang gusto nila yan, at nais nila yan, at wala ho silang takot sa galit ng taong bayan, abay doon pa lang immediately ibinigay na ng Secretary General kay Romualdez. Pero bakit hindi ibinigay? Takot ho yun. Sa tingin ko, baka mukhang ganun ang mangyayari, kaya ganito, di ba? Sa tingin ko lang naman, kaya ganyan ang nangyayari, dahil sa takot nila. Tapos, isisisi nila ngayon sa Senado yan pagka hindi umandar, o di kaya para ang Senado maguluhan, kasi tandaan ninyo, mangangampanya din to mga senador, di ba? So merong ano din sila, so iipitin ngayon nila sa kampanya para matalo yung mga kaalyado ni VP Sara Duterte. Yan siguro ang nais nilang mangyari. Siyempre, ang mangyayari niyan, didepensa yung mga kaalyado, ma-out of focus sa pangangampanya. Delicate so yun, di ba? So, eto na obvious yung galawan nito. Ako lang nagtataka lang din ako. Kasi ang init nito ang init nitong issue na ito. Yung confidential funds, di ba? Isipin nyo ito, pinaspaso nila ito Sa katunayan, minamadaling araw ho sila dyan Di ba? Ay naabot sila na madaling araw. Hindi ko alam kung dahil ba sa totoo yung sinabi ni Pulong Duterte na bawat attend ng hearing, milyon ang natatanggap nitong mga congressman na ito. Yun ba ang dahilan kung bakit nila talagang pinagpuyatan yan noon? Pero gayon pa man, meron ho silang dahilan kung bakit nila pinagpuyatan ito. Dahil talagang pinapaspas nila. May gusto sila mangyari. Di ba? Bakit nung biglang nagsalita na ang mga malalaking grupo, nagsalita na rin ang mga retired generals at nagsasabing ayaw nilang ma-impeach si VP Sara Duterte para atang yung mga buntot nitong mga to nawala. Di ba? Natakot ho ata. Wala naman po pala kayong mga bayag. Which is totoo naman. Kasi nung una, kung maaalala ninyo, nung inaaya nilang umatin kanilang iniimbitahan umatin si Pangulong Duterte, dami nila sinasabi. Hindi naman natin yan, walang ano yan, ganyan-ganyan. Galit na galit pa, lalo na isang high blood doon. Sarbatuka nun, pandak na yun. Hindi, totoo lang May isang high blood doon, di ko sasabihin ko sino. Akala mo kung sinong siga Nung dumating si Pangulong Duterte, hindi naman nagtanong na maayos. Bahag din yung buntot. Bakit kaya nagkaganon? Kasi nga yung mga yan, yung yabang nila, puro daldal lang naman Ang kinakaya-kaya lang naman yan yung mga ordinaryong Pilipino. 'Di ba? Yung mga empleyado ni VP Sara Duterte, ilan naman kinaya-kaya nila Pero yung hindi nila ginawang i-contempt si Pangulong Duterte. 'Di ba noong una sabi nila, hindi namin papayagan yung ginawa ng Senado na parang kinontrol ni Pangulong Duterte ang Senado. Hindi namin gagawin 'yan. Pero doon naman sa Congress na si Pangulong Duterte, kulang na lang halikan ng puwet nung isang pinuri-puri pa 'di ba ganyan naman sila Kala mo katatapang na tao pero pagka malalaking tao nakaharap, takot.
Kasi alam nilang tatamaan yung boto nila eh. Takot din sila sa mga Duterte. O kay BP Sara Duterte. O, noon tatapang. Yung pangalawa, hindi na sila makatingin. O yung isa, nagsorry pa. Sinasabi lang, ay hindi naman talaga. Trabaho ko lang, kailangan lang talagang kumita. May paganong-ganon pa, di ba? Kailangan ko lang talaga ng pondo, matatalo na kami. Bumalik kasi yung matikas dun sa lugar namin. Eh. Kailangan ko lang ng pondo. Natakot ang mga walang niya. Ganyan no sila eh. Pero pagka mga ordinaryong Pilipino, wow, 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 sisigaw-sigawan. Akala mo kung sino. Hindi, di ba? Oh, ganyan sila. Oh, contempt ka, contempt. Ganyan sila eh. Akala mo mga sanggano eh. Pagka ordinaryong Pilipino ang ipinapakontempt. Pero pagka malalaking tao, wala. Hindi naman nun nila makaya. Eh, alam naman po natin kasi, mga wala naman ho talaga yan sa hulog. Yung tapang yan, tapang-tapangan lang. Oo, walang biro. Kasi, tanggalan mo ng ano yan, ng kapangyarihan mag-contempt, yung tapang niya, wala. Dalhin mo sa korte yan, sigurado ako yung tapang niya, wala. Kaya lang matatapang ngayon yan kasi may pera, nasa kapangyarihan, meron silang power na magpa-contempt. Pero yung sa totoong buhay, wala ho yan. Sigurado ako, baka mga takusa pa yan. Oo, mga utusan lang ng mga asawa nila yan. Oo. Diba? Yung totoo, wag tayo maglukuhan. Ganyan ho yung mga yan. Abangan ho natin kung kakayanin ba nila ang matinding galit ng mga Pilipino. Lalong-lalo na dito sa mangyayaring January 13, ika nga na rally. O, di ba? Itong rally ng INC kasi ang balita ko talagang iba't ibang grupo daw talaga sasali dyan eh. Meron niya akong isang alam, hindi ko na lang sasabihin sa inyo ha. Pero siyempre, chichismis ko. Hindi ko na lang sasabihin, pero chichismis ko. Kasi may napag-alaman ako, may isang malaking grupong sasali din. Pero tahimik lang sila. Kasi siyempre, sabi ko, bakit kasi respeto nila doon sa INC. Pero malaking grupo ito na sasali din. Oo, may mga sasali rin. No? Alam mo yun, para ipahayag ang kanilang saloobin sa gobyerno, para ipahayag ang kanilang disagreement pagdating sa impeachment, sasali ho sila. Pero tahimik lang sila. Dahil ito mga mga humble ho ito mga grupo na ito eh. Tapos meron pang isang organisasyon na sasali din. Malaki rin ho ito. As in malaki din ho ito. Tahimik lang din. Ang siguro baka may mga maingay lang diyan, mga vlogger. Pero sa totoo lang, tahimik lang din yung mga ibang grupo diyan na sasali. Kasi nadinig ko na yung mga grupo na yun na nagsasabi, sasali kami. Pero respeto namin sa iglesia. Hayaan natin na iglesia ang mamuno, ang talagang kasi sila ho yan. Hindi ho pwedeng sumausaw yung hindi ho pwedeng mag-epal-epal yung ibang mga grupo. Pero sila ay susuporta. Papakita nila. Sa tingin ko, tayo mamamayang Pilipino, dapat gawin din ho natin yan. Magsuporta ho tayo. Kahit silent lang ho, hindi naman ho natin kailangan i-deklara na kami ang mga ganitong grupo, ganito. Hindi na. Ang importante, magpakita ka doon, ipahayag mo yung saloobin at sabihin mo, ikaw ay disagree, di ba? Mag-post ka. I was there, ganun. Para sa mga banyo lang. I'm here. Di ba? Hindi, totoo po. Pakita ho natin yung ating suporta. Kung maaari nga, maganda, magdala ho tayo ng tubig, di ba? Sa mga kababayan natin na nandun. O kaya sandwich, di ba? Magdala-dala tayo ng, yung mga pwede lang ho, wag ho tayo magdadala doon ng alak. Baka iba to sa inyo yun doon, ha? Ha? Yung lang, yung pwede lang mga dalhin, mga sandwich, di ba? Mga burger. Bili kayo sa, muntik na mag-promote. Ha? Bili kayo sa Waxis. Bili kayo ng tubig na galing sa, para mabasbasan ang mga iba, natin. Kasi sa grandstand, kailangan talaga malinis dyan dahil ang dumi na ng Maynila ngayon. Lintik na Maynila yan, no? Ang ganda dati nung kay Isko, anong nangyari? Naging, iskwakwa na naman ng Maynila dahil
Naayos na ni Isko yan eh. Wala talagang kwenta yung mayor dyan. Kaya talagang kailangan may balik talaga ang pamamahala ni Yorme sa Maynila. Yorme, wag mo nang iwan yung Maynila. Pag iniwan mo talaga. At saka baka yung isang dyan, scammer dyan, baka pumapil pa. May scammer dyan eh. Na gustong pumapil din sa Maynila. Di ba? Huwag mo nang pahintulutan na pasukin pa ng mga scammer yan sa Maynila. Parang awa mo na, kawawa naman na Maynila. Yan ang kapital ng Pilipinas, di ba? Tapos biglang masisira dahil lang sa mga ambisyoso at bisyosa. Ay nako. Anyway, kita-kita po tayo sa Lunes ha. At ipahayag natin ang ating saloobin para sa ating bayan. Maraming salamat po. Tandaan huwag kakalimutan ha. Ang evil ay nagtatagumpay pag ang mga mabubuting tao ay hindi umiimik. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makaka